Araw-araw na mga salita ng Diyos. Anong uri ng buhay ang espiritual na buhay? Ang espiritual na buhay ay yaong kung saan ang iyong puso ay ganap ng bumaling sa Diyos at nagagawang isaisip ang pag-ibig ng Diyos. Ito yaong kung saan ay nabubuhay ka sa mga salita ng Diyos at walang iba pa ang sumasakop sa iyong puso at nagagawa mong maunawaan ang kalooban ng Diyos sa kasalukuyan at ginagabayan ka ng liwanag ng banal na Espiritu ngayon upang matupad ang iyong tungkulin. Ang gayong buhay sa pagitan ng tao at ng Diyos ang espiritual na buhay. Kung hindi mo nagagawang sundin ang liwanag sa kasalukuyan, isang pagitan ang nabuksan na sa iyong ugnayan sa Diyos. Maaari pang naputol na ito at wala kang isang normal na espiritual na buhay. Ang isang normal na kaugnayan sa Diyos ay itinatag sa saligan ng pagtanggap sa mga salita ng Diyos ngayon. Mayroon ka bang normal na espiritual na buhay? Mayroon ka bang isang normal na kaugnayan sa Diyos? Ikaw ba ay isang taong sumusunod sa gawain ng banal na Espiritu? Kung nagagawa mong sundin ang liwanag ng banal na Espiritu sa kasalukuyan at nakakayang maunawaan ang kalooban ng Diyos sa loob ng Kanyang mga salita at pumasok sa mga salitang ito, ikaw ay isang taong sumusunod sa daloy ng banal na Espiritu. Kung hindi mo sinusunod ang daloy ng banal na Espiritu, walang pag-aalinlangan na ikaw ay isang taong hindi hinahangad ang katotohanan. Ang banal na Espiritu ay walang pagkakataon na makagawa sa kalooban ng mga walang pagnanais na paunlarin ang kanilang mga sarili. At bilang resulta, hindi kailanman magagawa ng gayong mga tao na magkaroon ng lakas at palagi silang walang kibo. Sa kasalukuyan, sinusunod mo ba ang daloy ng banal na Espiritu? Nasa daloy ka ba ng banal na Espiritu? Lumabas ka na ba mula sa pagiging walang kibo? Lahat niyaong naniniwala sa mga salita ng Diyos na ginagamit ang gawain ng Diyos bilang saligan at sinusunod ang liwanag ng banal na Espiritu sa kasalukuyan. Lahat sila ay nasa daloy ng banal na Espiritu. Kung naniniwala ka na ang mga salita ng Diyos ay di mapagkakailang tunay at tama, at kung naniniwala ka sa mga salita ng Diyos anuman ang Kanyang sabihin, ikaw ay isang taong naghahangad na makapasok sa gawain ng Diyos. At sa ganitong paraan, ay tinutupad mo ang kalooban ng Diyos. Upang makapasok sa daloy ng banal na Espiritu, dapat kang magkaroon ng isang normal na ugnayan sa Diyos. At dapat mo munang alisin sa sarili mo ang iyong pagiging walang kibo. Ang ilang tao ay palaging sumusunod sa karamihan at ang kanilang mga puso ay nalilihis ng napakalayo
mula sa Diyos. Ang gayong mga tao ay walang pagnanais na paunlarin ang kanilang mga sarili at ang mga pamantayan na kanilang hinahangad ay masyadong mababa. Ang pagsisikap lamang na ibigin ang Diyos at kamtin ng Diyos ang kalooban ng Diyos. Mayroong mga tao na ginagamit lamang ang kanilang konsensya upang suklian ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit hindi ito maaaring tumugon sa kalooban ng Diyos. Habang lalong tumataas ang mga pamantayan na iyong pinagsisikapan, lalo itong magiging katugma ng kalooban ng Diyos. Bilang isang normal na tao na naghahangad ng pag-ibig sa Diyos, ang pagpasok sa kaharian upang maging isa sa bayan ng Diyos ang inyong tunay na hinaharap at isang buhay na siyang pinakamahalaga at pinakamakabuluhan. Walang sino man ang higit na pinagpala kaysa sa inyo. Bakit ko sinasabi ito? Sapagkat yaong mga hindi naniniwala sa Diyos ay nabubuhay para sa laman, at sila ay nabubuhay para kay Satanas. Ngunit sa kasalukuyan, kayo ay nabubuhay para sa Diyos at nabubuhay upang gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ko na ang inyong mga buhay ang pinakamakabuluhan. Ang grupo lamang ng mga taong ito na pinili ng Diyos ang magagawang isabuhay ang isang buhay na pinakamakabuluhan. Walang sino paman sa lupa ang magagawang isabuhay ang isang buhay na may gayong halaga at kahulugan. Sapagkat kayo ay napili na ng Diyos at itinataas ng Diyos. At higit pa rito, dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa inyo, naunawaan na ninyo ang tunay na buhay at nalalaman kung paano mamuhay ng isang buhay na siyang pinakamahalaga. Hindi ito dahil sa ang inyong pagsisikap ay mahusay, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang nagbukas sa mga mata ng inyong espiritu, at ang Espiritu ng Diyos ang umantig sa inyong puso. Binibigyan kayo ng mabuting kapalaran na lumapit sa harap niya. Kung ang Espiritu ng Diyos ay hindi kayo niliwanagan, hindi ninyo makikita kung ano ang kaibig-ibig tungkol sa Diyos, ni magiging posible para sa inyo na ibigin ang Diyos. Dahil ganap na naantig na ng Diyos ang puso ng mga tao, kung kaya ang kanilang mga puso ay nakabaling na sa Diyos. May mga pagkakataon, kapag tinatamasa mo ang mga salita ng Diyos, ang iyong espiritu ay inaantig at nadarama mo na hindi mo mapigilang ibigin ang Diyos, na mayroong matinding lakas sa kalooban mo at na walang anumang bagay ang hindi mo maisasantabi. Kung ganito ang nadarama mo, ikaw ay naantig na ng Espiritu ng Diyos at ang iyong puso ay nakabaling na ng ganap sa Diyos, at mananalangin ka sa Diyos at sasabihin, O Diyos, kami ay tunay na itinalaga at pinili mo.
Ang iyong kaluwalhatian ay nagbibigay sa akin ng karangalan at nakaluluwalhati para sa akin na maging isa sa iyong mga tao. Gugugulin ko ang anumang bagay at ibibigay ang anumang bagay upang gawin ang iyong kalooban. At ilalaan ko ang lahat ng aking mga taon at ang habang buhay na pagsisikap sa iyo. Kapag ikaw ay nananalangin sa ganitong paraan, magkakaroon ng walang katapusang pag-ibig at tunay na pagsunod sa Diyos sa iyong puso. Nagkaroon ka na ba ng isang karanasang kagaya nito? Kung ang mga tao ay madalas antigin ng Espiritu ng Diyos, sila ay lalong nakahanda na ilaan ang kanilang mga sarili sa Diyos sa kanilang mga panalangin. O Diyos, nais kong makita ang iyong araw ng kaluwalhatian at nais kong mabuhay para sa iyo. Walang anuman ang higit na karapat-dapat o makahulugan kaysa sa mabuhay para sa iyo. At wala akong taglay ni katiting na pagnanais na mabuhay para kay Satanas at sa laman. Itinataas mo ako sa pamamagitan ng pagtutulot sa akin na mabuhay para sa iyo sa kasalukuyan. Kapag nanalangin ka na sa ganitong paraan, madarama mo na hindi mo mapigilang ibigay ang iyong puso sa Diyos, na dapat mong makamit ang Diyos, at kasusuklaman mong mamatay nang hindi nakakamit ang Diyos habang ikaw ay nabubuhay. Pagkasabi ng gayong panalangin, magkakaroon ng di nauubos na lakas sa kalooban mo at hindi mo malalaman kung saan ito nagmumula. Sa iyong puso ay magkakaroon ng walang hanggang kapangyarihan at magkakaroon ng pakiramdam na ang Diyos ay labis na kaibig-ibig at siya ay nararapat ibigin. Ito ay kapag naantig ka na ng Diyos. Lahat niyaong nagkaroon na ng gayong karanasan ay naantig na ng Diyos. Para sa kanila na madalas antigin ng Diyos, ang mga pagbabago ay nangyayari sa kanilang mga buhay. Nagagawa nilang gawin ang kanilang pagpapasya at nakahandang ganap na kamtin ang Diyos. Ang pag-ibig para sa Diyos sa kanilang mga puso ay higit na malakas. Ang kanilang mga puso ay ganap ng bumaling sa Diyos. Wala silang pagpapahalaga sa pamilya, sa mundo, sa mga kaugnayan, o sa kanilang kinabukasan, at nakahanda silang maglaan ng habang buhay na pagsisikap sa Diyos. Lahat niyaong naantig na ng Espiritu ng Diyos ay mga taong naghahangad sa katotohanan at mayroong taglay na pag-asa na gagawing perpekto ng Diyos.